Naranasan mo na bang mag-run ng Facebook ads pero hindi mo alam kung anong mga metrics yung dapat mong tingnan para malaman kung anong result at kung nagpe-perform ba talaga ng maayos yung Facebook ads mo? Hi! Welcome back on my YouTube channel, Charlene Pakatang here. And today's video, pag-uusapan natin yung 11 essentials Facebook ads metrics para hindi ka na mahirapang alamin kung nagpe-perform ba talaga yung Facebook ads mo. So here we go. Pero 3 categories akong ituturo sa'yo para alamin kung ano yung 11 metrics na dapat mong binabantayan pagdating dun sa Facebook ads mo. So in any order ito, pero per categories ko babanggitin. Performance metrics. So yung performance metrics category, 5 yung sakop nun. Number 1 dun yung result. Of course, we need to know kung ano yung result na magiging ads mo, kung goods ba yan o hindi. Kung nagkakaroon ka ba ng result based dun sa ginusto mong objectives. So maraming objectives, as you may know sa Facebook ads. Meron tayo dyan na objectives para sa mga leads, objectives para sa purchase or sales, etc. Now, if ano man yung sinet mo na objectives, you need to check kung tama ba yung result na na-optimize ng Facebook ad campaign mo. Alright? Then second natin doon, of course, magkano na ba yung spend mo? Magkano na ba yung nilalabas mo sa Facebook to get that result? Pangatlo rito is yung conversion rate. Sa conversion rate, hindi naman pag sinabing conversion rate, digital lang. So, counted lahat ng product dito, regardless if it's digital, physical product man yan, or services product. Counted yan dun sa tinatawag nating conversion rate. So, paano nga ba malalaman kung magkano yung conversion rate? Or ano yung ratio, okay? Yung rate natin, malalaman mo yan kapag kinumpute mo yung result divided by impression. So, dun mo makukuha yung conversion rate mo. The average conversion rate natin is 1%, pero kung magkakaroon ka na at least mga 5% na conversion rate, that's good. Pwede mong ituloy yung Facebook ads mo. Pang-apat naman is yung tinatawag nating cost per result. Of course, kailangan mo rin alamin magkano ba yung binabayad mo kay Facebook to get one result. Regardless, ang result niyan is to get purchase, to get leads, or to get just at least traffic, di ba? Ngayon, kung malalaman mo yung magkano yung cost per result mo to get or acquire a one customer, alam mo na yun sa sarili mo, dapat nag-set ka na ng benchmark mo before ka mag-run ng Facebook ad campaign. Kasi kung hindi mo yan na-set in the first place, you don't know ano yung mga numbers na i-double check mo, ano yung mga pagbabasihan mo if your ad campaign is working or not. O yung sinasabi ng iba na profitable ba yan o hindi. Or you're able to generate 2x, 3x, etc. Okay? And of course, last but not the least, under the performance metrics, is yung tinatawag nating return on ad spent. Doon sa ginastos mo, magkano ba yung bumalik sa'yo? So, lagi yan basihan ng maraming advertiser on which hindi naman masama at kinakailangan talaga sa business mo. Kasi kung walang bumalik sa'yo, na nagmula dun sa mga ginastos mo, hindi mo yan mapapaikot ng pwedeng maging resulta or dahilan para hindi ka makapag-run ng Facebook ad campaign mo for the longest time. Okay? I hope marami ka natutunan dyan sa ating performance metrics. So to summarize, ang dapat mong binabantayan dun sa mga performance metrics mo is yung result, cost per result, your ad spend, conversion rate, and ROAS. So yun yung top 5 na babantayan mo pagdating sa performance metrics. Ano naman yung babantayan mo pagdating sa delivery metrics? So meron tayong 3 na metrics na pag-uusapan dito sa video na to. Part pa rin to ng 11 essentials metrics, okay, pagdating sa Facebook ads. So number 1 na dyan yung impression. Alright? So kailangan babantayan mo yung impression. So when you say impression, this is views. Hindi ito yung reach of number of people na makikita or makakakita ng ads mo. This is a views. So regardless, isang tao lang nakita niyan, pero 2 beses niya nakita yung ads mo, counted as views yun or impression. Next naman na titingnan mo sa impression under the delivery is yung CPM. So yung CPM mo, iba-iba ito. Meron tayong tinatawag kasing cost per mile, di ba? So yung iba ang alam sa CPM is cost per message. But here, pag-usapan natin is yung cost per mile on which how Facebook charge us. So, dun yung nagmumula, every 1,000 impression, si Facebook, chine-charge niya na tayo. Regardless, ang objective mo is a messaging campaign, sales conversion campaign, etc. Okay? If alam mo sa sarili mo na ang naging CPM mo lang or at least average
or sabihin na natin maximum na CPM na isinarge mo, okay, yung sinet mo na number is 200 pesos and then you get 250 CPM, pero nagkakaroon ka naman ng sales, it's okay. Sometimes CPM, hindi naman siya ganun kalaking bearing kapag nagkakaroon ka ng sales. Okay? Kapag nagkakaroon ka ng sales. But if you're not generating any profit or sales dun sa ad campaign na ginagawa mo, but your CPM is higher, then mag-isip ka na kasi there's a possibility that your ads is not working well. And last but not the least, for delivery metrics is yung frequency. Kailangan alam mo, yung average frequency natin is 1 lang. Okay? Average frequency is 1. Kailangan panatiliin mo yan dyan. Dahil kung umaabot na yan ng 2 to 3 pataas, magkakaroon na dyan ng ad fatigue. Kapag sinabi nating ad fatigue, yan na yung nagkakasawaan na yung mga nakakakita ng ads mo o yung sinasabi nating target market mo, hindi na nila pinapansin yung ads mo. Then, the moment na hindi nila pansinin yung ads mo, the next thing will happen is tataas yung charge sa'yo ni Facebook. Kasi nga, wala nang pumapansin ng ads mo. So, ikaw, ang goal mo, at least mapanatili lang ng number 1 yung frequency mo para ma-sure mo na hindi sinasabi ni Facebook or pinapakita ni Facebook sa prospect mo yung ads mo ng paulit-ulit. Ang usual kasi dapat is at least 2 times lang nila nakikita yung ads mo, pero papasok pa rin yun in 1%. Hopefully, malinaw sa'yo yung delivery metrics na kailangan mong bantayan. So, in summary, ito yung 3 delivery metrics na dapat mong bantayan. Number 1 is impression. Number 2 yung CPM. And number 3 is yung frequency. Alright? So, dumako naman tayo sa tinatawag nating engagement metrics. So, yung engagement metrics na ibibigay ko sa iyo is 3 din. Una-una dito yung clicks. So, sa clicks naman, malalaman mo rin naman yan kapag sinet mo yan dyan sa metrics mo. Pero ang ibig lang sabihin yan, the more na maraming clicks na lumabas dyan, ibig sabihin maraming nagkiklik dun sa ads mo. It's a beautiful indicator, a good indicator na maraming nai-engage dun sa ads mo. Maaaring engaging yung creatives mo, kaya naman nakaka-engage yung ad copy mo, kaya nila kiniklik yung mismong link mo. Another thing is, ba't nila kiniklik yung links mo is that na-curious sila, kaya naman talagang naka-resonate sila sa ad copy na ginawa mo. So, we're talking about here is clicks. So, gano'ng karami yung nakiklik nung campaign mo. Regardless, you're running a conversion campaign on which ililid mo pa sila sa yung landing page, counted yan as link clicks. Next naman natin is yung tinatawag nating CTR or click-through rate. Click-through rate naman, the average percentage natin dito is at least 1%. Pero kung ma-reach mo yung 5%, that's good. Okay? Pataasin mo pa yan, umabot ka ng 10, sobrang galing mo na sa paggawa ng creatives. Now, bakit ba natin kailangang intindihin na dapat mataas yung metrics mo pagdating sa CTR? Ay, na dapat 5% yan, CTR, ganyan. Kasi yan yung indicator na once yung prospect mo ay nag-click o kaya naman napastop, okay, napastop mo dun sa pag-scroll nila sa Facebook, ibig sabihin lang nun, engaging yung ginawa mong ad creatives. Yung ginawa mo, it's either video or image, nakaka-relate sila dun. Alright? So, isa yan sa dapat mong babantayan. And another metric yan. Okay? Last but not the least, under the engagement metrics, is yung tinatawag nating post engagement. Ito na yung mga share, comment, heart, reaction, emoticons, etc. So, kung marami yan, kailangan makita mo kung ano yung mga reply nila, ano yung mga naging emojis nila, kasi may effect din yan dun sa ginawa mong overall campaign. So, kung marami dyan nag-heart, ibig sabihin naka-relate sila, di ba? Kung marami nagko-comment dyan, so better na replyan mo yan isa-isa kasi dun ka magkakaroon ng engagement or at least sa relation sa mga prospect mo. Minsan kasi sa advertising, kailangan maintindihan mo na hindi naman laging sales yung pag-uusapan natin. Sometimes you need to add value dun sa mga prospect mo. Hindi yan bibili sa'yo ng isang beses lang nila nakita yung ads mo. Therefore, you need to keep on running ng ads para mapakita sa kanila yung ads mo. At hindi lang basta nag-ads ka. Kailangan mapaintindi mo sa kanila ano ba yung magiging benefit ng product mo sa kanila, regardless if it's services o yung tinatawag nating physical product. Kasi pag naintindihan yan mismo ng prospect mo, bibili naman yan eh. Pagka naintindihan nila na they will benefit later on dun sa binibenta mo, na ikaw yung taong perfect na makakatulong sa kanila to solve their problem, walang duda, bibili yan sa'yo. Kahit na hindi ka mamilit, yun yung sabi nilang sales pushy,
Kahit hindi mo yung gawin, bibili yan sa'yo. So that's it for this video and I hope marami ka natutunan. Especially pagdating dito sa 11 essential Facebook ad metrics natin. So once again, this is Charlene and hopefully to see you on our next video.